Si Ulrich ay nagtanong kung bakit wala itong sinasabi sa kanila. Biro niya, napakatindi ng kanilang pinagdaanan na pati likod nitong ulo ay masakit. Ang realization na ito ay nakalilito kay Ulrich dahil hindi niya naisip ang impresyon na iiwan niya ng may bahagyang awkwardness. Pinunasan ni Ulrich ang kanyang lalamunan at humarap kay Isabel, sinira ang agham. He remarks na matagal na mula noong huli silang nagkita. Itinuro ni Fisto kay Ulrich na hindi mapakali ang pagtitig sa kanya ni Isabel at ng grupo nito. At nakakatawa siyang nagkomento kung paanong ang matinding titig nila ay nagpapasakit pa ng ulo. Medyo nahihiya, tumingin si Ulrich at humarap kay Isabel, inaamin na matagal na silang huling nagkita. Si Chen ay nananatiling maingat sa kabila ng tulong ni Ulrich sa pagtingin sa kanya bilang isang estranghero at naniniwalang ito ay masyadong maaga upang pabayaan ang kanilang mga bantay. Hindi niya maaaring iwaksi ang posibilidad na may ulterior motive si Ulrich at itinuturing niya itong kasing delikado ng mga asasin na nakasalubong nila kanina. Lumuhad si Isabel upang ipahayag ang kanyang pasasalamat kay Ulrich, na iwan ang kanyang mga kasama na nagtataka sa kilos. Habang si Ulrich, na medyo nabigla, ay sinubukang maliitin ang kanyang mga aksyon, na nagsasabi na ginawa lamang niya kung ano ang maaaring gawin ng iba. Gayunpaman, iginiit ni Isabel na ipakita rin ni Shannon Ed ang kanilang pagpapahalaga at kakaunti silang lumuhad kay Ulrich para magpasalamat. Lalo nitong ikinahihiya si Ulrich, na hinimok silang tumayo, na idiniin na ginagawa lang niya ang sa tingin niya ay tama. Pagtayo, si Isabel ay nag-aalangan na humingi ng pabor. Inaamin na maaaring kakaiba ito, ipinaalam sa kanya ni Ulrich na mayroon siyang iba pang mga pangako at lugar na dapat puntahan. Gayunpaman, mahigpit na hinawakan ni Isabel ang kanyang kamay at pilit na inaatasan siya para sa gawain. Hindi nagtagal ay nakita nilang nakaupo sila sa loob ng isang karwahe kasama si Chen. Sa kanilang pag-uusap, napansin ni Ulrich ang mahalagang gintong barya ng asul na leon na ibinigay sa kanila ni Isabel. Tinanong niya kung siya ay kabilang sa pamilya ng balina, na kung saan ay atubiling inamin ni Isabel. Napagtanto ni Ulrich na si Isabel ay walang iba kundi ang sikat na walang sense na bulaklak na si Isabel Whale, na kilala sa kanyang pambihirang kagandahan na kahit isang koro ng prinsipe ay hinahangad na mapapangasawa. Gayunpaman, sa huli ay inabando na siya dahil sa pagiging walang talento tulad ng laman at dugo ng leon na walang matatalas ng ngipin at kuko. Nalaman ni Ulrich na si Isabel ay namumuhay sa pag-iisa pagkatapos ng kanyang pakikipag-ugnayan. Ipinakilala ni Ulrich ang kanyang sarili bilang Ulrich kay Isabel at ipinahayag na isang karangalan na makilala ang nag-iisang anak na babae ng Blue Lion na si Isabel. Pakiramdam na hindi karapat-dapat sa gayong paghanga, nagtatanong kung bakit ang pakikipagkita sa kanya ay maituturing na isang karangalan. Siniguro ni Ulrich na mas makakabuti kung magiging confident siya, at narinig niya ang kanyang katatagan, na nagbibigay katarungan sa pangalan ng asul na leon. Namumula si Isabel sa pasasalamat sa kanyang mabubuting salita. Pagkatapos ay humiling siya kay Ulrich ng tulong sa pag-escort sa kanila sa Imperial Capital. Tahimik na ipinaalala sa kanya ni Chen na hindi pa nila nahahanap ang libingan, ngunit nag-aalala siya sa kanilang kaligtasan at ayaw niyang ilagay pa sa panganib ang mga ito, dahil sa sarili niyang kagustuhan. Kaya nagpasya siyang makipagkita sa kanyang tiyuhin at makipag-ayos sa kanya. Una, napansin ni Ulrich ang salitang tiyuhin at pinag-iisipan kung ang mga knight na nakatagpo nila kanina ay bahagi rin ng pamilya ng Whale, na nagpapahiwatig ng mga potensyal na panloob na pakikibaka sa loob ng pamilya. Naalala niya ang narinig niya tungkol sa sakit ng Blue Lions, ang reflex disease. Kung saan ang katulad ng sakit sa pagbara. Naisip niya na maaari niyang gamitin ang sitwasyong ito upang lumikha ng utang ng pasasalamat mula sa asul na leon patungo sa kanya. Ang alyansa ng muling nabuhay ang mga kalakal at ang Blue Lion ay talagang magiging kapansin-pansin. Ang sight na si Isabel ay nagmumungkahi kay Ulrich na bagamat kulang siya sa paghiram ng mga kakayahan na taglay nito, gusto niyang bigyan siya ng gantimpala ng 2 beses kaysa sa inalok niya kanina. Nang matapos ang kanilang paglalakbay, nanatiling tahimik si Ulrich saglit, dahilan upang isipin ni Isabel na hindi niya matatanggap ang alok. Gayunpaman, sa kanyang pagtataka, hinawakan ni Ulrich ang kanyang kamay at tiniyak sa kanya na malugod niyang sasamahan siya. Habang si Fisto ay may mga tanong na kailangan ni Ulrich para sa pera na binanggit ang kayamanan sa Shine 8 Nest. Ipinaliwanag ni Ulrich na mayroon siyang plano at tinanong si Fisto na huwag mag-assumption dahil alam niya kung ano ang pakiramdam ng malamig at gutom na walang pera. Paalala niya kay Fisto na kahit hindi mahalaga sa isang maltong tulad niya,
ang mga tao ay nangangailangan ng pera para sa mga pangunahing pangangailangan tulad ng pagkain at tirahan. Binibiro ni Fisto na isa ito sa mga karaniwang problema ng tao. Anyways, Ulrich remarks na ang sound of conviction ability ay medyo maginhawa. Dahil ito ay nagpapahintulot sa kanya na makipag-usap sa iba gamit lamang ang isang maliit na halaga ng mana. Palarong tumutugon pa rin si Fisto na itinuro niya kay Ulrich ang kasanayang ito. Dahil pagod na siyang manahimik sa tuwing may iba, kinukulit ni Ulrich si Fisto na unawin kung bakit ayaw ng madaldal na multo ang pagiging mute, at pabirong tinawag siyang chatterbox. Habang nagpapatuloy sila sa kanilang paglalakbay sa karwahe, umupo si Ulrich sa tapat ni Isabel, nakatingin sa labas ng bintana nang hindi nagsasalita. Pinagmamasdan siya ni Isabel at iniisip kung ang agham ni Ulrich ay dahil sa kanyang pag-uutos sa kanya. Gayunpaman, napagtanto niya na talagang kailangan niya ang tulong nito sa sandaling ito, lalo na kung magpasya ang kanyang tiyuhin na magpadala ng mas malalakas na asul na lobo sa kanila. Naiintindihan niya na hindi sila magkakaroon ng pagkakataon laban sa mga kakilak-kilabot na kalaban sa kanyang kastilyo. Ang tiyuhin ni Isabel na si Paul ay nagtanong tungkol sa pagtanggal sa Squad 6. Isa sa mga miyembro ng squad na nakatakas sa mga pagkain sa harap niya at humingi ng paumanhin. Tumugon si Paul sa pamamagitan ng pagtatanong kung bakit nagsisisi ang miyembro ng squad kung hindi siya dapat gumawa ng anumang bagay para humingi ng tawad sa simula pa lang. Pagkatapos ay bumaling siya kay Hilton, ang pinuno ng Blue Wolf Squad. Humihingi ng kanyang opinyon kung paano tutuloy si Isabel. Kinumpirma nila ang mga bakas ng kanyang pag-alis sa Ice Mountain. At ipinapalagay ni Paul na malamang nababalik siya sa kabisera ng Imperial. Sumasang-ayon si Hilton, na nagsasabi na ang pakikipag-ayos kay Paul ang pinakamalamang na paraan ng pagkilos para sa kanya. Ipinahayag ni Paul ang paghamak, na tinawag si Isabel na isang hanggal at walang kakayahan na bata, dahil sa pangahas na makipag-ayos sa kanya. Pagkatapos ay nagbigay siya ng isang direktang utos kay Hilton, na nagbibigay sa kanya ng isang pagkakataon lamang na makitungo kay Isabel. Si Ed, na ginagampanan ng kanyang tungkulin bilang kutsero, ay pinahinto ang karwahe at ipinaalam kay Isabel na nakarating na sila sa Les Sentiments. Napagtanto ni Isabel kung gaano kitigas at pagod ang kanyang nararamdaman matapos ang patuloy na paglalakbay sa loob ng 2 araw na walang pahinga. Sinabi ni Fisto kay Ulrich na ang kanyang katawan ay sumasakit sa buong katawan, na kung saan si Ulrich ay mapaglarong kinukutsa siya, nagtatanong kung paano ang isang multo ay maaaring makaranas ng pisikal na kakulangan sa ginhawa. Iminungkahi niya na dapat alam ni Fisto ang kahalagahan ng pagpapanatili ng tamang postura para gumaan ang isipan, nagtatanong kung bakit siya nanatiling nakabaligtad ng napakatagal. Pagtingin sa labas ng bintana ng karwahe, napansin ni Isabel ang presensya ng Gather the Blue Wolf Squad 2, na nakaistasyon sa pasukan ng L.AC and sa utos ni Hilton. At nang tanungin si Hilton na kung kinakailangan bang pakilyusan ang kanilang pinakamakapangyarihang pangkat para sa isang bagay na tila walang halaga. Sumagot si Hilton na ang pagbabalik ni Isabel sa kabisera ay katulad ng isang deklarasyon ng pagsuko, at sa gayon ay dapat silang kumilos ng naaayon, sa paniniwalang malamang nadadaan siya sa puntes sa kanyang paglalakbay mula sa Ice Mountain. Sa kabisera ng Imperial, inutusan ni Hilton ang squad na gawing puntes at maging kanilang mga ubas. Inaasahan ni Isabel na malilimitahan ang kanilang mga paggalaw dahil sa awtoridad na namamahala sa lugar, ngunit nabigla siya sa lawak ng mga paghihigpit. Hiniling ni Ed na dapat silang bumalik, ngunit nagpasya si Isabel laban dito, na pagtanto na magdadala lamang ito ng higit na hinala kung sila ay aatras. Ngayon ay nagmumungkahi siyang iwanan ang karwahe at maglakad upang maghanap ng isa pa ng palihim. Gayunpaman, bago niya matapos ang kanyang pangungusap, namagitan si Ulrich, na nagsasabi na hindi na kailangan. Ginagamit ni Ulrich ang kanyang display spell at nagagawa nilang dumaan sa gilid-gilid at walang anumang hadlang. Naintriga sa kanyang mahika, tinanong siya ni Isabel kung anong uri ng spell ang ginamit niya. Ipinaliwanag ni Ulrich na ito ay isang simpleng ilusyong mahika na pansamantalang nagbabago sa kanilang hitsura. Gayunpaman, nagbabala siya na madali itong masira kahit na ang kaunting pagkabigla, kaya dapat silang manatiling maingat. Sa kanilang paglalakbay, ipinahayag ni Isabel ang kanyang pasasalamat kay Ulrich sa ligtas na pagdadala sa kanila sa lungsod. Iminungkahi ni Ulrich na doon sila magpalipas ng gabi, habang inaasikaso niya ang ilang mga personal na bagay.
Tiniyak niya sa kanila na babalik siya sa lalong madaling panahon bago umalis. Kinwestiyon ng Philsto ang desisyon ni Elric na gumamit ng illusion magic sa halip na direktang harapin ang kanilang mga kaaway. Ipinaliwanag ni Ulrich na hindi niya gustong makipag-away nang hindi nalalaman ang lakas ng kanilang mga kalaban. Bukod pa rito, kailangan niyang pangalagaan ang kanyang paraan para sa mga potensyal na emerhensya. Sinabi ni Fisto kay Elric na dapat gamitin ang kanyang kaluluwa ng pagsasalita at mga kakayahan sa pagbebenta, na nagmumungkahi na siya ay maaaring maging maunlad. Hindi sumasagot si Elric sa panunuya ni Fisto. Anyways, nagtatanong pa rin si Fisto kung dapat magtungo si Elric sa akademya o kung saan man sa lalong madaling panahon. Kinumpirma ni Ulrich na plano nga niyang gawin ito, ngunit binanggit niya na mayroon siyang tiyak na unang hahanapin, partikular ang impormasyon tungkol sa kanyang dean para makapag-strategize siya ng naaayon. Sinabi ni Fisto na hindi niya kilala kung sino ang dean ni Ulrich, ngunit itinuturing niyang malas siya, na tinutukan ni Elric. Itinaas ni Fisto ang isang tanong na binanggit na naramdaman niya ang isang bagay na katulad ng mana mula sa mga kabalyero. Sinasalamin nito ni Ulrich at napagtanto na ang konsepto ng aura chain ay malamang na hindi umiiral kay Fisto tungkol sa kanyang timeline. Nagtatakang hiniling ni Fisto kay Elric na ipaliwanag kung ano ang aura chain. Ipinaliwanag ni Elric na ang aura chain ay isang simpleng konsepto kung saan ang mana sa una ay isang pagpapala na ipinagkaloob sa mga majors. Nagamit din ng mga martial artist. Gumagamit ang mga major ng mga bilog na mana sa kanilang mga puso para mag-magic, samantalang ang mga martial artist ay naghahabi ng mga aura chain sa paligid ng kanilang mga sayaw, ang bahagi ng katawan kung saan nag-iipon ang enerhiya ng IQ/ tulad ng kung paano may mga ranggo ang mga major tulad ng 6th Circle. Ang Mega 7th Circle Archmage at 8th Circle Sage Martial Artists ay ikinategorya ayon sa kanilang aura chain rank, kabilang ang unang chain user, pangalawang chain advanced na eksperto sa ikatlong chain, pang-apat na master ng chain at 5th chain. Superior na babae. Ang Isabel's Knights ay mayroong aura chain rank sa antas ng user. Nagtatanong si Fisto kung mayroon lamang 5 gabi. Kinumpirma ni Ulrich na ito ang karaniwang numero, na may pambihirang pagbubukod ay isang taong nakabuo ng higit sa 5. Nang tanungin kung sino ang taong ito, isiniwalat ni Ulrich na ito ang Golden Lion, na itinuturing na pinakamalakas na nilalang sa kontinente. Ibinasura ni Fisto ang palayaw bilang mayabang, na nagsasabi na ito ay pamantayan lamang ng tao. Sinasalungat ni Elric na hindi ito ang kaso. Ang Golden Lion ay kakilakilabot kahit na kayang pantayan ang sariling lolo ni Elric. Si Fisto ay nagpahayag ng pagnanais na makilala ang Golden Lion balang araw. Sa pagdating sa isang tindahan ng pahayagan, nabasa ni Ulrich ang tungkol sa kanyang dean at napagtanto na ang matanda ay abala pa rin sa isang bagay. Nagpasya siyang huwag abalahin siya. Dahil ang mas mahalaga para sa kanya ay kung dapat ba siyang bumili ng isang buwang halaga ng mga dyaryo para mabalitaan ang mga nangyari noong wala siya sa academy. Nagtatanong ang dean kung hindi pa rin naasikaso ang usapin. Ang kagalang-galang, habang nakaluhod, ay humihingi ng paumanhin at ipinaliwanag na ang pinakamalapit ay mahigpit na binantayan ng ospital, kaya hindi ito maarak. Gayunpaman, ang tagumpay ng dekano sa pagtuklas ng pugad ay lubos na pinupuri ng mga lupon ng akademya at ng press, na nagreresulta sa higit na mataas na mga rating ng pag-aproba para sa punong guro. Gayunpaman, ang dean ay nag-aalala tungkol sa hindi pagkuha ng mga karapatan sa paghuhukay para sa pugad at nagnanais ng isang napakalaking tagumpay. Tiniyak ni Ulrich ang dean na nag-aalok na maglagay ng higit na presyon sa pinakamalapit kung bibigyan ng utos sa kabilang panig. Ipinaalam ni Carl, ang tagapagsalita ng pinakamalapit na pamilya, na ang pressure mula sa mga akademikong grupo at ang press para sa paglipat ng nest excavation ay nagtatala ng matindi. Idinagdag niya na ang sitwasyong ito ay katulad ng eksenang pagtataksil sa kanyang supervising professor, na nagdulot ng kaguluhan sa mga akademikong bilog na nakikitang may luha sa kanyang mga mata. Ibinahagi kung paano siya patuloy na pinapagalitan ng kanyang ate araw-araw. At si Elric, na tinutukoy niyang bastard, ay hindi pa siya kino-contact kahit isang beses. Gayunpaman, ang eksena ay nagpasya na magtiis hanggang sa bumalik si Elric. Pagbasa ni Elric tungkol sa sitwasyon kasama ang dekano at nakita sa pahayagan, napagtanto na ang dekano ay nananatiling tuso gaya ng dati at nakikitang naghihirap dahil sa mga aksyon ni Elric.